Dahil sa sobrang lambot at bango ng buong kwarto, hindi ko na namalayang pang nakatulog pala ako. Nagising na lang ako dahil sa mahinang katok sa pintuan. Agad akong bumangon at binuksan yun. Hello, ate ganda. Kanina pa kita hinahanap eh. Mabuti na lang nabanggit sa akin ni Grandma Maria na nandito ka sa kwarto mo. Isang nakangiting mukha ni Ma'am Charlotte ang agad na tumambad sa aking paningin. Agad itong pumasok sa loob ng kwarto at diretsyong umupo sa gilid ng kama. Opo ma'am, hindi ko po napansin na nakatulog ako kaya hindi na ulit ako nakalabas pa. Sagot ko naman, nakangiti naman ako nitong tinitigan. Pwede bang wag mo na akong tawaging ma'am? You can call me Charlotte na lang dahil mula ngayon magiging ate na kita. Nakangiti nitong sagot at agad naman akong natigilan dahil sa sinabi nito. Naku ma'am, hindi po pwede. Sagot ko. Ngumiti ako sabay tayo sa kama at nilapitan ako. Look, magaan ang loob ko sa'yo. Gusto kitang maging kaibigan. Hindi naman nagkakala yung edad natin eh. I am 15 years old and you're 18, right? Nakangiti nitong wika. Dahan-dahan akong tumangot, hindi inaalis ang pagkakatitig sa maganda nitong muka. Well, starting today, friends na tayo. Hindi ka na daw magiging kasambahay dito sa mansyon, sabi sa amin ni Grandma. Kaya ituturing na kitang hindi iba sa amin. Nakangiti nitong wika. Nahihiya naman akong napayo ko dahil sa sinabi nito. Kung hindi na ako magtatrabaho dito bilang isang kasambahay, anong papel ko sa pamilya nila? Hindi, kailangan ko pa rin tumulong-tulong sa mga gawain dito kapag may free time ako. Nakakahiya sa kanila. Ayokong isipin nila na abusada ako. Don't worry, masasanay ka din. Mabait din ang mga pinsan ko at pagdating ng mga araw, makikilala mo din ang mga ugali nila isa-isa. Mababait kaming lahat. Tanging si Uncle Rafael lang naman ang kakaiba. Pero don't worry, normal naman sa kanya yun. Masasanay ka na din sa kanya. Mahaba nitong wika, habang bakas ang kabaitan sa maganda nitong muka. Kung gaano kabait ni Madam Marian at Sir Gio, ganoon din kabait si Charlotte at baka ganoon din ang buong pamilya nila. Gusto pa akong maging kaibigan na kung tutuusin hindi maaari dahil isa akong hamak na katulong lamang. Mayayaman sila at nakakahiya kung aakto ako bilang ka-level nila. Salamat po Ma'am Charlotte. Sagot ko, bigla kasi akong pinanlakihan ng mata ng tawagin kong ma'am ito. Kaya napilitan na akong tawagin ito sa pangalan niya. Nakakahiyaman sa iisipin ng pamilya nito. Pero kung ito ang gusto ni Ma'am Charlotte, ay wala na akong magagawa. Ayokong magtampo o magalit ito sa akin. Hindi naman siguro magagalit sa akin sila madam kung sakaling marinig nila na tinatawag ko sa pangalan niyang kanilang apo. Parang mas gusto kong tumambay dito sa kwarto mo. Siyak na mapapadalas ang pagdalaw ko dito sa mansyon. Hinintay kita kagabi para yayain mag-swimming. Pero ang tagal niyong umuwi. Wika nito. Marami po kasing pinuntahan. Sagot ko. Ganun ba? Well, maybe next time. Wika nito at tumayo na sa kama. Pagkatapos nilapitan nito ang mga nakahilerang mga paper bag sa isang sulok. Oh, mga gamit mo? Gusto mong tulungan na kitang mag-ayos ng mga to sa loob ng walk-in closet? Tanong nito. Nahihiya akong umiling. Don't worry. We're friends na. Tutulungan na kita. Tutal mamaya pa naman kami uuwi. Muling wika nito at kinuhang ilang pirasong paper bag. Binitbit niya yon at binuksan ng isang nakasarang pintuan. Agad naman akong kumuha ng ilang pirasong paper bag at napasunod dito. Alam mo, lahat ng kwarto dito sa mansyon may mga ganito. Dito mo ilalagay lahat ng gamit mo. Lahat ng mga damit at sapatos. Wika nito habang isa-isang kinuhang mga damit sa paper bag. Pagkatapos ay inilagay niya sa hanger at ipinasok sa malaking cabinet. Hindi ko naman malaman kung ano ang gagawin. Sa totoo lang wala akong ideya kung paano ayusin ang mga damit ko sa loob ng cabinet. At hindi ko akalain na lagayan lang ng mga damit ang lugar na ito. Ang mga damit kasi namin sa probinsya nilalagay lang namin sa timba o sa karton. Samantalang dito sa mansyon, may sariling silid ang mga damit. Rafael's POV. Hindi ko maiwasang mapangiti habang hindi maalis-alis sa diwa kong magandang mukha ni Veronica. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Pero ang alam ko, nakakaramdam ako ng kapanatagan ng aking kalooban sa tuwing nahahawakan ko ang kamay nito. Kamay lang yun ha.
Paano pa kaya kung tangkain kong tikman ang labi nito? Parang nakakagigil kasi. Sa isiping yon, hindi ko maiwasang ipilig ang aking ulo. Kung ano-ano nang naiisip ko. Kakagising ko lang pero siya na kaagad ang tumatakbo sa isipan ko. Mabuti na lang at hindi na nagpumilit pa si Ate Ayan Bella na kunin dito si Veronica sa mansyon at ilipat sa kanila. Actually, hindi naman talaga ako papayag. Gusto ko dito lang siya sa mansyon at palagi siyang nakikita. Agad akong bumangon sa kama. Hindi ko na malayan ang oras. Nakatulog agad ako pagkatapos namin mag-usap nila Mommy at Daddy sa library. 3:00 na ng hapon. At tsak naghanda na ang aking mga kapatid para umuwi na sa kani-kanilang mga tahanan. Bukas ko na uumpisahan ng pag-aaral para tuluyang hawakan ng kumpanya namin. Tsak na magiging abala na ako sa mga susunod na mga araw. Hahayaan ko na lang sila Ate Ayan Bella at Mommy ang maghanap ng tutor para kay Veronica. Mas silang nakakaalam tungkol sa mga bagay na yon. Pagkabangon ko ng kamay, pumasok muna ako ng banyo para mag-shower. Hindi ko alam pero parang gusto kong presentable ako palagi sa tuwing nakikita ako ni Veronica. Hindi ko akalain na magkakaganito ako sa isang babae. Pagkatapos kong mag-shower ay agad akong lumabas ng kwarto. Sinulyapan ko pang nakasarang pintuan ng kwarto ni Veronica. Yes, ako na din na nagdesisyon kung aling kwartong gagamitin nito. At pinili ko sa tabi mismo ng kwarto ko para malaya ko siyang nakikita kapag gusto ko. Lalo na't magiging busy na ako sa mga susunod na araw. Ano kaya ang ginagawa niya? Masaya kaya siya sa mga bagong nangyayari sa buhay niya? Wala sa sariling naglakad ako patungo sa nakasarang pintuan ng kwarto nito. Akmang kakatok na sana ako nang may biglang nagsalita sa aking likuran. Sir, si Veronica po bang hanap niyo? Tanong ni Manang Isme. Nilingon ko naman ito bago sinagot. Yes, may importante lang akong sasabihin sa kanya. Pagdadahilan ko. Tipid namang gumuhit ang ngiti sa labi nito bago muling nagsalita. Wala po siya, sir. Sinama po siya nila Ma'am Charlotte at Sir Elijah sa labas. Mag-road trip at mag-food trip daw sila patungong Tagaytay. Sagot ni Manang. Hindi ko naman maiwasan ang magdikit ang aking kilay dahil sa sinabi nito. Alam ba to nila Mommy at Daddy? Tanong ko. Hindi ko man lang alam ito. Bakit wala man lang sinasabi sa akin ng mga pamangkin ko na balak nilang isama si Veronica sa labas? Hindi ko maiwasang makaramdam ng inis. Opo, sir. Mismong kina Madam at Sir sila nagpaalam. Nakangiting sagot ni Manang. At nang mapansin nito na nag-iba ang timpla ng itsura ko, nagpaalam na din agad. May gagawin pa daw kasi. Inis naman akong bumaba at dumiretso ng pool para magpahangin. Naiinis ako at hindi ko alam kung paano ilalabas yon. Ang lakas ng loob nilang lumabas nang hindi man lang ipinagpaalam sa akin si Veronica. San kaya sila nagpunta? Oh, hello little brother? Napabuntong hininga pa ako nang makita ko si Ate Miracle na papalapit sa akin habang nakangiti. Lalo akong napasimangot. For sure ang anak nitong si Elijah ang nagpasimuno sa pamamasyal nila kasama si Veronica. Mukhang bad mood ka na naman ah. Don't tell me nagdadalawang isip ka na naman sa kagustuhan ni Daddy. Tanong nitong muli. Kahit na naiinis pa rin, wala akong nagawa kundi sagutin na ito. Kapag hindi pa kasi ako sumagot, tsak nahahatakin na naman itong buhok ko. Hanggang ngayon, maldita pa rin si ate. Mabuti na lang at napagtitiisan ng ugali nito ng asawa niyang si Kuya Rafi. Ganun talaga siguro kapag nagmamahalan. Kaasar kasi, hindi man lang nila sinabi sa akin na isasama nila si Veronica. Wika ko. Kita kong pigil na pagngiti ni ate dahil sa narinig mula sa bibig ko. Why? Nagsiselos ka? Huwag mong sabihin tinamaan ka na ni Cupido. Tanong nito, agad naman akong umiling. Of course not. Nag-aalala lang ako kay Veronica. Baka mamaya matulad siya sa mga pamangkin ko na hindi napipigilan kung gustong maglakwat siya. Hindi porket pinibigyan siya ng magandang pabor dito sa mansyon, malaya niya nang gawin lahat ng gusto niya. Inis kong sagot. Hindi naman mapigilan ni ate ang matawa. Nako, ikaw talaga. Parang hindi ka naman dumaan sa pagiging teenager. Hayaan mo na mag-enjoy si Veronica. Halos kaedad niya lang ang mga pamangkin mo, kaya tsak na magkakasundo sila. Sagot naman ni ate. Lalo naman nagkukukot ang aking kalooban. Hindi ko matatanggap na basta na lang yayayain nila si Veronica kung saan-saan. Paano kung mapahamak yun? Probensyana siya at inosente pa siya sa mga lugar dito sa Manila. Paano kung may manloko sa kanya? Sinong magtatanggol kung sakali? Hays, sa isiping yun hindi ko maiwasan ng mag-alala. Kahit na ate,
Maid siya sa mansyon na to. At kung wala siyang gagawin, pwede siyang tumulong sa mga kasamahan niya dito sa loob. Hindi yung gumagala kung saan-saan. Hindi ganitong naglalakwatsa siya. Lagot sa akin ang babaeng yun mamaya. Inis kong sagot. Napapailing naman akong tinitigan ni ate. Alam mo, nakahalata na talaga kita eh. Huwag mong sabihing may gusto ka na agad kay Veronica. Rafael ha, binabalaan kita. Huwag muna. Hayaan mo mag-enjoy muna si Veronica. At huwag mo nang ituloy ang iniisip mo na paglaruan siya. Wika ni ate. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig dito. No, of course not. Wala akong gusto sa baduy na yun, ate. Malayong malayo siya sa mga nagiging babae ko noon. Sagot ko naman, pero sa kaloob-looban ng puso ko, nagtataka na din ako. Bakit nga ba naiinis ako ngayon? Ano ngayon kung lumabas siya kasama ng mga pamangkin ko? Pinayagan naman sila ni mommy at daddy. Pati na din ang mga kapatid ko. Bakit hindi ko maiwasan na magalit? Ito na ba ang tinatawag na pagmamahal na nararamdaman ng isang lalaki sa isang babae? Kung gayon, yahari ako. Whatever, pero isa lang ang gusto namin at ng buong pamilya ngayon. Hayaan mo munang matupad ni Veronica lahat ng pangarap niya bago ka umeksena sa buhay niya ha. May mga magulang at kapatid na umaasa sa kanya. Free kang pumatol kung kani-kanino hanggat gusto mo. Pero wag lang si Veronica, malalagot ka talaga. Hindi lang sa amin, kundi lalong-lalo na kay Ayan Bella. Sagot nito, hindi na ako nakaimik pa at tumitig na lang sa malayo. Naramdaman ko naman ang pag-alis ni ate at muling bumalik sa loob ng mansyon. Kaya nagpakawala ako ng malakas na buntong hininga. Veronica's POV. Hindi naman ako makapaniwala na mag-enjoy ako sa lakad namin. Ayoko pa nga sanang sumama sa kanila dahil nahihiya ako. Kaya lang nagiging mapilit si Gian at Charlotte. Yes, silang dalawa ni Gian na hindi ko akalain na halos kasing edad ko lang din pala. Anak siya ni Ma'am Ayan Bella. At katulad ni Charlotte, ayaw din ito magpatawag ng ma'am. Si Elijah lang naman ang kasama namin at siya na din ang nagdadrive ng kotse. Yung ibang pinsan naman nila ay nagpaiwan sa mansyon at nasa room theater. May palabas silang gustong tapusin kaya ayaw pa istorbo. Kumain lang naman kami at tumambay ng coffee shop. Parang nagpapalipas lang naman kami ng oras at nagkwentuhan. Tinanong nila ako ng tinanong tungkol sa buhay namin sa probinsya. Dahil naikwento daw kanina ni Ma'am Ayan Bella sa kanila kung paano niya nakilala ang nanay ko noon. Kahit nahihiya, wala na akong nagawa pa kundi sagutin lahat ng tinatanong nila sa akin. Hays, parang gusto ko tuloy makapunta sa lugar niyo. Parang napaka-interesting kasi ng mga kwento mo, Veronica. Bakas ang pagkamangha sa boses ni Gia na wika nito. Tanging ngiti lang naman ang naging sagot ko. Paano magiging interesting ang isang bagay kung puro kahirapan ang aming nararanasan? Nasa ganoon kaming pag-uusap nang marinig namin na tumunog ang cellphone ni Elijah. Yes, ayaw din itong tawagin ko siyang sir. Naiilang daw siya dahil matanda lang naman daw siya ng ilang taon sa akin. Natigilan naman kaming lahat at sabay-sabay na tumitig dito habang sinasagot ang tawag. Hello, Uncle. Bakit po? Narinig kong wika nito. Sa hindi malaman dahilan agad akong kinabahan nang malaman kong si Sir Rafael ang tumatawag. Lalo na nang sumulyap sa gawi ko si Elijah. Yes, kasama ko siya. Kaming tatlo ni Gian at Charlotte. Dito sa coffee shop. Why? Of course not. Later, Uncle. Hindi pa ubos ang coffee. Narinig kong kausap nito. Napansin ko pang pagsalubong ng kilay ni Elijah at agad na tumayo. Sinenyasan kami na aalis na daw kaya tumalima na din kami. Patuloy sa pakikipag-usap si Sir Elijah sa kanyang Moval hanggang sa nakarating kami ng parking. Nagtataka naman kaming tatlo ni na Charlotte at Gian. Mukhang seryoso kasi ang kanilang pinsan. Pagsakay namin ng kotse ay tinapos na din ni Sir Elijah ang pakikipag-usap sa kanyang cellphone. Pagkatapos ay nagsalita ito. Lagot tayo. Nagalit si Uncle. Bakit daw sinama natin si Veronica? Wika nito. Lalo naman akong kinabahan. Sabay pang napatingin sa akin sila Gian at Charlotte. Bakit siya magagalit? Nagpaalam naman tayo kina Grandma at Grandpa. Sagot ni Gian. Hindi naman direktang ipinapakita pero ramdam kong inis nito. I don't know. Basta galit siya. Uwi na daw tayo. Sagot ni Elijah. Hays, alam mo napaka-KJ talaga niyang si Uncle. Pakanya kung isinama natin si Veronica.
Sabi nila grandma at grandpa malaya siyang makakakilos sa loob at labas ng mansyon. Inis namang sagot ni Charlotte. Humalukip-kip pa ito habang nakasimangot. Baka may iuutos siya. Sagot ko naman. So what? Hindi ka naman utusan sa mansyon, no? Isa pa maraming kasambahay doon para ikaw talagang hanapin niya. Sagot ni Gian. Hindi na din ako nakaimik. Bakit nga pala hinahanap ako ni Sir Rafael? Dahil ba hindi ako pwedeng maging kaibigan ng mga pamangkin niya? Dahil ba mayaman sila at mahirap lang ako kaya hindi ako bagay na sumama-sama sa kanila? Kung ganon, hindi lang pala masungit ang anak nila. May pagkamata pobre din. Pagdating pa lang ng mansyon ay agad kaming bumaba ng kotse ni Elijah. Agad ko naman nakita ang pagsalubong sa amin ni Sir Rafael. Madilim ang aura nito at mukhang galit. Hindi ko maiwasan nakabahan. Gayon din sila Charlotte at Gian. Si Elijah naman ay casual nitong sinalubong ang kanilang uncle. "Oh uncle, nagpaalam kami kina Mama Marian at Papa Gio ha?" Wika nito. Masama itong tinitigan ni Rafael at diretsong naglakad patungo sa harapan naming tatlo. "Hello uncle." Nakangiting bati dito ni Gian. Kung kanina ay asar na asar ito sa uncle niya, para naman itong maamong tupa ngayon. Ibig lang sabihin nito, takot din pala sila sa masungit na si Sir Rafael. Nakayukulang din naman si Charlotte at mukhang takot itong tumitig sa galit na mukha ng kanyang tsuhin. "Alam niyo bang kanina pa nagsiuwian ng mga parents niyo?" Tanong nito, sabay naman napatitig ang dalawa kay Sir Rafael. "Alam ko po, nag-text sa akin kanina si Mama. Magpapasundo na lang ako sa driver namin bukas ng umaga. 10 AM pa naman ang pasok ko bukas sa school. Kaya ayos lang naman na tomorrow morning na ako uuwi." Sagot nito kay Sir Rafael. Napansin ko naman ang pagtaas ng kilay ni Sir bago binalingan si Gian. "Ganon din po ako uncle. Nagpaalam ako kay Mommy at Daddy. Pumayag po sila kaya dito po kami magpapalipas ng gabi sa mansyon. Gusto pa po kasi namin makabanding si Veronica." Wika naman ni Gian. Katulad ng naging reaksyon sa sinabi ni Charlotte, tinaasan lang din ito ng kilay ni Sir Rafael. Pagkatapos ay binalingan nito si Elijah na noon ay tahimik lang na nakamasid habang ngiting-ngiti. Ako din? Kailangan magpaliwanag? Syempre dito ako sa mansyon matutulog dahil dito na ako nakatira. Excuse me." Wika nito at agad na tumalikod at naglakad papasok ng mansyon. Ayos na sana kaya lang lumingon ulit ito sa amin at muling nagsalita. "See you later, beautiful Veronica." Nakangiti nitong wika sabay flying kiss sa akin. Agad naman akong nakaramdam ng hiya sa ginawa nito. Agad na napabaling ang tingin ko kay Sir Rafael, na noon ay nanlilisik ang mga mata habang palipat-lipat ang tingin sa akin at sa papalayong si Elijah. "Nakikipagharutan ka ba sa kanya?" Tanong nito habang bakas ang panggigigil sa boses. Gigil na may halong galit. Hindi ko naman ito maintindihan sabay iling. "Naku, hindi po." Sagot ko naman. Pagkatapos ay binalingan ko sila Gian at Charlotte at nagbabaka sakali na ipagtatanggol nila ako at iko-correct ang maling iniisip nito tungkol sa aming dalawa ni Elijah. Sadyang friendly lang talaga ang pamangkin niya at wala naman akong nakitang mali doon. "Hay naku si Uncle, lahat na lang pinag-iisipan ng masama. Hindi pa nasanay kay Elijah." Sabat naman ni Gian na siyang labis kong ipinagpasalamat. "Hindi ko hinihingi ang opinyon mo, Gian. Maghanda kayong dalawa dahil ipapahatid ko na kayo sa driver pa uwi sa mga bahay-bahay nyo. Kay babae yung mga tao pero ang hilig nyo makitulog sa hindi nyo bahay." Bulyaw naman ito sa dalawa. "No, nagpaalam ako kay na Mommy at Daddy at pumayag na sila. Isa pa hindi na ibang mansyon sa amin dahil mga apo kami at pamangkin nyo kami, Uncle." Sagot naman ni Charlotte. "I don't care kung mga apo kayo. Tapos na ang oras ng bisita at pwede na kayong umuwi dahil hindi kayo dito nakatira." Sagot naman ni Sir Rafael. Agad na rumihistrong inis sa magandang mukha ni Charlotte at humalukip-kip ito. "No, dito kami magpapalipas ng gabi at wala ka na magagawa doon. Isa pa may consent ito nila grandma at grandpa kaya wala kang magagawa, Uncle." Sagot ulit ni Charlotte. "May magagawa ako dahil ako ng head sa mansyon. Kasabay ang pagiging CEO ko sa kumpanya kaya susundin niyo ang gusto ko. Malapit na ang Pasko at hindi ko ibibigay ang mga hinihiling niyong regalo mula sa akin." Banta nito sa dalawa. Agad na nagkatinginan ng dalawa at ilang saglit lang ay biglang nag-ibang ihip ng hangin. Matamis silang nagpakawala ng ngiti sa kanilang masungit na tsuhin. Si Uncle naman hindi na mabiro. Sige na nga, uuwi na kami ni Gian.
Basta yung gift na hinihingi namin sa'yo ha. Dapat priority yun. Malambing na muling wika ni Charlotte. Lumapit pa ito sa tsuhin at humalik sa pisngi nito. Iiling-iling naman si Sir Rafael habang pinupunasan ng mukha kung saan humalik ang labi ng pamangkin. O diba ang arte? Oo nga, nakalimutan ko pala. Kailangan kong mag-review ngayon. Sabat naman ni Gian. Ninisian naman silang dalawa ni Sir Rafael at sinanyasan nito si Manong driver na noon pa pala nakaantabay. Ihatid mo sila sa kanika nilang tahanan. Utos nito. Opo sir. Ma'am Gian, Ma'am Charlotte, sa kotse na lang po tayo. Pagyayaya nito sa dalawa. Bago sumunod sa driver, binalingan pa nila ako para magpaalam. See you on weekend na lang, Veronica. Agahan namin sa Saturday para hindi tayo mabitin. Nakangiti nitong wika at kumaway pa sa tito nila bago tumalikod. Naiwan naman kaming dalawa ni Sir Rafael na noon ay napapansin kong titig na titig sa akin. Saan kayo dinala ni Elijah? Seryoso nitong tanong. Po? Ano po? Kumain lang po kami. Sagot ko naman. Kumain? Bakit hindi nyo ba gusto mga pagkain na nakahain dito sa mansyon? Sagot nito. Hindi naman po sa ganon, sir. Gusto daw po kasi nilang mamasyal at isinama ako. Nahihiya akong sagot. At hindi ka nagpaalam sa akin? Tanong nito. Po, hindi naman ako makapaniwalang sagot dito. Tinititigan ako nito sa mga mata kaya nakaramdam ako ng pagkailang at napayuko ako. Sa susunod, huwag kang lumabas ng hindi nagpapaalam sa akin. Muling wika nito. Alam naman po nila Madam at Sir Gion tungkol dito. Bakit po pagdating sa inyo naging bawal na? Naguguluhan kong tanong. Hindi ko tuloy malaman kung sinong susundin ko ngayon. Basta, hindi ka pwedeng lumabas ng mansyon kapag hindi ko alam. Isa pa, ako ang mag-sponsor sa pag-aaral mo. Kaya sa akin ka sumunod. Sagot nito, naguguluhan namang tumango na lang ako para matapos ng usapan. Opo, hindi na mauulit. Sagot ko na lang. Tahimik naman ito pero hindi pa rin inaalis ang pagkakatitig sa akin. Sige na, umakyat ka na sa kwarto mo, magpahinga ka. Utos nito, agad naman akong tumalima at tinalikuran ito. Bago pa ako nakalayo'y tinawag muli ako nito kaya napalingon ako. And Veronica, nice dress. Bagay pala sa yung pinamili natin kahapon. Nagulat naman ako sa sinabi nito. Mukhang hindi na mainit ang kanyang ulo. Dahil hindi na nakasimangot. Kaya naman naiilang akong itinuloy ng pagpasok sa loob ng mansyon. Dumadagundong ang dibdib ko habang paakyat ako ng hagdan. Hindi ko talaga maintindihan si Sir Rafael. Minsan ang sungit niya pero mukha naman siyang mabait. Ewan, masasanay din siguro ako sa ugali nito. Mas nangingibabaw naman ang kabaitan nito dahil nagawa nitong pumayag na mag-aral ulit ako. Pagkaakyat ko ng kwarto ay agad akong nagbihis ng damit pambahay. Hindi na uniform ng pangkasambahay kasi sinabihan ako nila Madam at Sir kanina na wag na daw ako magsusuot ng ganoon. Sinipat ko pang relo sa center table. Nang mapansin kong halos 7:00 pa lang ng gabi, wala naman akong gagawin kaya nagpasya akong muling lumabas ng kwarto at pumunta ng kusina. Tutulong na lang muna ako sa mga gawaing bahay para naman walang masabi sa akin ng mga tao dito sa mansyon. Pagdating ng kusina ay naabutan ko si Ate Maricar at Ate Lani. Abala sila sa pagpupunas ng mga malinis na pinggan, kaya agad akong lumapit sa kanila. May iba pang mga kasambahay dito sa loob ng kusina pero karamihan sa kanila hindi ko kilala. Hindi ko din naman sila nakakausap simula nang dumating ako dito sa mansyon. Hi Ate Maricar, agad kong bate. Siya lang naman ang kaklose ko. Hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang pagtaas ng kilay ng ilang mga kasambahay na naabutan ko. Pailalim pa nila akong tinititigan. Kaya nakaramdam ako ng pagkailang. Hello Veronica! Nag-enjoy ka ba sa pamamasyal? Nakangiting wika ni Ate Maricar at itinigil muna nitong ginagawa at humarap sa akin. Nakangiti akong tumango. Opo, sana sumama ka. Sagot ko naman, agad itong umiling. Naku, hindi pwede. Para lang sa mga teenager ang lakad na yun. Siya nga pala, nagugutom ka ba? Gusto mo ipaghain kita? Nakangiti nitong tanong, agad akong umiling. Naku, huwag na po ate, busog pa po ako. Marami akong kinain kanina sa pinuntahan namin. Pumunta lang talaga ako dito sa kusina dahil naiinip ako sa kwarto. Gusto kong tumulong sa mga gawain. Sagot ko naman,
Agad namang umiling si Ate Maricar. Wag na. Bawal ka na daw magtrabaho dito. Yun ang bilin nila Madam at Sir kanina. Sagot ni ate. Kailan sinabi? Bakit hindi namin alam? Sabay pa kaming napalingon nang biglang nagsalita ang isang kasambahay. Bakas ang inis sa mukha nito habang nakatitig sa akin. Wala ka kasi kanina, Telma. Saan ka ba kasi nagsusuot kanina? Sagot ni Ate Maricar dito. Ngumisi naman nito at tinitigan ako. Alam nyo, ngayon lang nangyari na may biglang inampon na maid ang mga amo natin. Kung alam ko lang dapat nung bago-bago pa lang ako dito nagpasikat na din ako sa kanila. Siguro nakuha ko din ang pabor na nakuha ngayon ni Veronica. Asar na sagot ni Ate Telma. Napayuko naman ako, nakaramdam ako ng hiya. Lalo na nagtawanan ng iba.